Hello, baka lang po meron po sa atin na gusto malaman yung connection na nangyayari sa Israel na digmaan and Iran sa Bible. So, aside from Matthew 24, kung saan sinabi na merong digmaan na mangyayari talaga bago bumalik ang Panginoon, meron din pong sinabi dito sa Esther na sobrang connected sa nangyari ngayon na kamatayan ni Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran. Siya po ay namatay noong February 28, 2026 neto lang. At surprisingly, yung time ng kamamatayan niya ay nangyari sa Purim. At ito po ay sobrang connected sa Book of Esther kung saan namatay si Haman na leader ng ancient Persia sa time din bago mag-Purim. So, explain muna natin yung Purim. Ano po ba yung Purim? Yung Purim po ay isang Jewish festival na ginaganap tuwing March, taon-taon. At ito po ay isang celebration na naging instruction sa Book of Esther dahil nga po naligtas yung bayan ng Israel sa plano ni Haman na puksain yung mga Hudyo. Ayan, so makikita natin ito sa Esther 9:31. Sabi dito, ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng pinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. So dito po nag-start na nagkaroon ng event na Purim. So every year, sineselebrate po ito ng Israel every March. So, surprisingly, yun nga po, namatay si Ali Khamenei. Pwede naman kasi na ibang date na lang siya namatay, 'di ba? Pero dito siya namatay sa time na bago magpurim. At ganoon din si Haman. Si Haman po na nagplano na puksain ang Israel ay namatay bago magpurim. Sabi sa Esther chapter 6 verse 10, sabi dito, doon siya bitayin utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. So, si Haman po ay ang isa sa leader sa ancient Persia. At ano po yung connection nito? Yung ancient Persia po ay ang modern Iran ngayon. So, yung Persia noon ay Iran ngayon. So, ang leader ng Persia noon na si Haman ay gustong puksain ang Israel. Pero instead na mapuksa niya ang Israel, siya yung pinatay, siya yung namatay. At ngayon, si Ali Khamenei ay leader ng Iran na gustong puksain ang Israel. Pero instead na mapuksa niya ang Israel, siya yung namatay. Together with 48 other leaders. Si Haman ay pinatay together with his sons. So, makikita natin na ang Diyos ay alam kung ano yung nangyayari. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Pinapakita niya sa mga salita niya kung ano yung mga mangyayari para panghawakan natin yung siya bilang Diyos, bilang ating tagapagligtas, bilang tagapagligtas ng Israel. At para makita natin that He is true to His words. Kung noon nililigtas niya ang Israel, ngayon patuloy niyang nililigtas ang Israel. At hanggang sa huli, there will come a time when Jesus comes back na finally talagang i-destroy na niya yung power ng darkness, hindi lang sa Israel, pero sa lahat na nakadugtong sa Israel na mga nananampalataya kay Jesus Christ. Diba po, sabi sa Galatians 3 na if we are in Christ, we are Abraham's seed. Tayo po ay lahi ni Abraham kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Upang hawakan po natin ang ating Diyos ay tagapagligtas, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung struggles natin ngayon, let's continue to trust God as our Savior. Amen po. And panghawakan din natin na kung itong mga pangyayaring to ay umuulit at nagaganap, then also, mangyayari pa yung ibang mga bagay. Wala pa tayo sa climax ng mga prophecies sa Bible. And hindi to sinasabi ni Lord para matakot tayo, pero para maghanda tayo kung hindi pa tayo handa. So, mag-prepare tayo. How can we prepare? Pagsisihan po natin yung mga kasalanan natin
magbalik loob tayo sa Panginoon, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, at tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, lakaran natin yung plano niya para sa buhay natin na makikita natin sa Bible, na ganyan pinatutunayan niyang totoo. Aralin natin yung salita ng Diyos, maging involved tayo sa church, magpasakop tayo sa leader para mag-guide tayo, mag-grow tayo. At kung tayo naman ay kumikilala na sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Maraming struggles, maraming nagtatry na pabagsakin yung faith natin, pero panghawakan natin that Jesus will save us in the end. So let's stay faithful until the end. Amen po. Ano man yung mga pagsubok natin, nandiyan yung Panginoon para sa atin. Humingi tayo ng kalakasan sa Kanya, sa banal na Espiritu, at patuloy nating panghawakan yung mga salita niya hanggang sa pagbabalik niya. And also, yung paglilingkod, patuloy rin tayong magpagamit. Kung naglilingkod na tayo, huwag tayong bumitaw sa ministry, at kung nawala tayo, balik po tayo sa ministry. Mas kailangan ng mundo ngayon yung mga tao na nagtuturo, nagpo-point kay Jesus Christ as the way, the truth, and the life. John 14:6. And marami pa kasing mangyayari talaga, so we need to be strong, we need to be united, fellow brothers and sisters in Christ. So yun lamang po, and I pray naka-encourage to, and also patuloy din po natin ipag-pray yung mga kapatid natin sa Middle East. Let's pray for their protection, let's pray for their salvation, let's pray na hindi sila ma-discourage, matakot, pero ma-fix yung eyes nila kay Jesus Christ until the end. Ano man yung purpose ng Lord, let it prevail, and let there be revival sa lugar na yun para mangyari talaga yung purpose ni Lord. Naniniwala naman tayo na hindi naman plano ng Diyos ang magwasak. It's the devil's plan. John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came to give us abundant life. So yun lamang po, please share this video po para patuloy ding ma-encourage yung iba sa mga nangyayari ngayon. God bless po and shalom.